Muli, ang mga itim na gwardya ay tumatakbo palayo kay Chung. Nagtataka ang lalaking nakasuot ng pulang uniforme kung paano naging ganito ang mga pangyayari. Binanggit niya na tiyak na maganda ang kanilang plano. Napagpasyahan niya na, sa huli, ang pinakamahalagang bagay sa isang sitwasyong tulad nito ay bawasan ang mga kakompetensya at hilahin ang mga tao sa kanyang panig. Naalala niya na ligtas siyang nakabuo ng isang alyansa, at mas malakas sila kumpara sa ibang mga grupo. Tinitingnan niya si Chunbit, na nakikipag-away sa isang lalaki na may dalang palakol, at sa tingin niya ay perpekto na ang lahat, hanggang sa lumitaw ang matandang lalaki na sumigaw kay Chun, tinawag siyang isang maldita na lalaki at sinabihan siyang labanan siya ng maayos. Si Chun, na umiiwas sa kanyang pag-atake, ay tumugon na siya ay nakikipaglaban sa kanya ng maayos. Sa kabilang banda, sina Jong at Gul ay nakikipaglaban sa isang karaniwang katunggali. Si Yusol ay naghahampas din ng sword sa isa sa mga itim na gwardya. Nakatingin sa kanila ang lalaking naka-uniforme na kulay pula at sa tingin niya ay magkaiba sila. Tiyak na may kakaiba sa kanila. Kitang-kita sa mga mata niya ang takot. Binanggit niya na ang tiwala nila sa isa't isa ay nasa ibang antas kumpara sa lahat ng iba pang sects na nakita niya sa ngayon. Lahat ng mga kasama niya ay tinatalo nila. Napagtanto niya na ang laban na ito ay hindi mapanalunan. Kailangan niyang lumayo. Naalala niya na may kabuuang 3 grupo sa loob ng Sword Graveyard, Budang Sect, mga humahabol sa kanila, at ang isa na narito ngayon. Kung aalis man siya rito at sumama sa mga martial artist na nasa unahan at humahabol sa Wudang Sect, may iligtas niya ang kanyang sarili. Pero nakita niyang nakatingin sa kanya si Chung. Natakot siya at nagsimulang tumakbo sa kabilang direksyon, takot na takot. Tumatakbo siya ng hysterically. Iniisip na hindi niya kailangan na maging malakas para mabuhay, ngunit kailangan niyang mabuhay para lumakas. Nakita niya ang exit door at naisip niya na kung hindi pa tapos ang labanan sa pagitan nila at ng Wudang Sect, maaari niyang i-flip ang mga talahan na yan sa sitwasyong ito sa pamamagitan ng pagkumbinsi sa kanila. Ngunit biglang lumitaw si Chun sa kanyang mga mata. Tinatawag niyang duwag ang lalaking iyon, na nagtataka kung saan lumitaw ang Chun. Sinipa siya ni Chun ng malakas, at nontog siya sa pader. Napatingin si Jong sa kalaban niya na kakatalo niya lang. Huminga siya ng malalim, pagkatapos ay huminga siya ng malalim, nag-compose sa sarili at iniisip na hindi niya ito naramdaman habang sila ay nag-aaway. Pero ngayong tapos na ang laban, napagtanto niyang nanginginig ang buong katawan niya. Isinalaysay niya na ito ay ganap na naiiba sa sparring. Ang napakalaking pressure mula sa katotohanan na ang isang pagkakamali lamang ay maaaring magdulot ng isang pagkakamali sa kanyang buhay ay nagiging dahilan upang siya ay mag-alinlangan at mapurol. Gilid ng kanyang espada. Iniisip niya kung ganito ba talaga ang pakiramdam ng totoong away. Si Gul ay nakaupo sa sahig habang hinahabol ang kanyang hininga. Tinapik ni Jong ang kanyang balikat at sinabing maganda ang kanyang ginawa. Ngumiti si Gul at tumugon, hindi naman. Idinagdag niya na si Jong ay ang isa na gumawa ng mahusay na sinasabi rin niya na ang mga tao ay palaging nagsasabi na ang isa ay malalaman lamang kung gaano siya sanay sa pakikipaglaban sa totoong labanan. Ngayon ay naunawaan na niya ang ibig sabihin ng mga ito. Siya ay tumawa at binanggit na hindi niya alam na siya ay tulad ng gulo. Nagtataka si Jong kung bakit siya tinatawag ni Gul na gulo. Isinalaysay niya na natalo nila si Chung Mayong, ang mismong Chung Mayong na ang palayaw na Shandong, Swift Sword ay kilala sa buong Jiangho. Sa tingin niya, kapag nalaman ito ng Mount Wasek, tiyak na mababaliw sila dito. Sa kabila noon, ang dahilan kung bakit sinasabi ni Joggle na gulo siya ay si Chung Mayong, dahil sa kanya, naging abnormal na mataas ang standards ni Joggle. Nang akala nila sa wakas ay makakamit na nila ang mga pamantayan ni Chung, napagtanto nila na hindi man lang nila naipakita ang kalahati ng kanilang nalalaman sa totoong laban. Muli niyang tinapik ang balikat ni Gol, at sinabi sa kanya na malayo pa ang kanyang lalakbayin. Bigla nilang narinig si Chunbek na nagsasabi sa kanila na hindi na kailangang mab-aigo. Ipinaliwanag niya sa kanila na natural na hindi nila maipakita ang kanilang buong kakayahan sa isang tunay na laban. Inaasahan ng lahat na makapagtanghal tulad ng kanilang pagsasanay, ngunit imposible iyon para sa sinuman. Kaya naman hindi nila kailangang mab-aigo. Gayunpaman, dapat nilang tingnang mabuti ang kanilang kasalukuyang manggas, dahil ang antas ng mga kasanayang ipinakita nila sa isang tunay na laban ay ang kanilang tunay na antas. Naiintindihan ni Jong ang kanyang sinasabi at tumugon siya na isa sa isip iyon.
Pinahahalagahan ni Chun ang kanyang espiritu. Biglang may narinig siyang tumawa ng malakas at sumimangot. Ito ay si Chung, na gumagawa ng kakaibang mukha at ginagaya si Chun Beck. Muli siyang tumawa at sinabing ito ay sobrang cool. Tiningnan siya ni Chun nang may galit at sinabihan siyang itigil na ito. Maya-maya, itinambak nila ang lahat ng katawan ng mga itim na gwardya na iyon. Iniisip ni Chung na maliban sa 2 taong nakalaban ni Chung Mayong, walang ibang namamatay, kahit na tinutukan nila ang leeg ni Chung, wala siyang determinasyon na pumatay ng ibang tao, ngunit napagtanto niya na malayo pa ang hinaharap niya. Hindi siya makakahabol sa ganitong bilis. Naalala niya noong pinapatay ni Chun ang mga lalaking iyon, kung hindi siya pumasok, malamang na napatay ni Chun silang lahat. Ganon din ang iniisip ni Chun. Isinalaysay niya na kung ang isang tao ay magtitiis na subukan at kitilin ang buhay ng iba, dapat din siyang maging handa na mawala ang kanyang sarili. Iyon ang tuntunin ng Jiang Wo pagkatapos ng lahat, tumingin siya kay Chun at iniisip kung ang kanyang intensyon ay pigilan si Chung sa pagpatay. Iniisip niya na hindi naman masama kung si Chun ay kapareho ng nakaraan, wala siyang pagkakataong malampasan siya. Isinalaysay din niya na hindi siya ang kailangang magbago. Sa huli, ang Mount Wasek ang kailangang meba. Kung gusto ni Chun na itulak siya pasulong. Para mangyari iyon, malamang na mainam si Chung na sandalan siya ng kaunti. Tinatawag sila ni Chung at tinanong kung handa na ba sila. Sa pagtatanong kung ano, sumagot siya na oras na para kunin ang mga hudang na iyon. Ang mga taong hudang ay hinahabol ang kanilang mga hininga pagkatapos ng isang nakakatakot na labanan. Nakatayo sila sa mga labi ng mga nakakatakot na halimaw na kakapatay lang nila. Tinanong sila ng kanilang nakatatanda kung tama silang lahat. Ang isa sa kanila ay sumagot ng oo, ngunit ang matandang tingin ay nahulog sa isang lalaki na ang braso ay dumudugo at siya ay nanginginig. Pinuntahan siya ng matanda at hiniling na ipakita ang kanyang braso. Sumagot siya na ayos lang siya, ngunit hinawakan ng matanda ang kanyang nasugatang braso upang pagmasdan ang sugat. Ang lalaking iyon ay gumagawa ng hindi kasiya siyang tunog habang ang sugat ay sumasakit. Nag-iba ang ekspresyon ng matanda matapos pagmasdan ang sugat. Napansin niya na ang patay na dugo ay umaagos mula sa kanyang sugat, at iniisip kung ito ay lason ng bangkay. Sa tingin niya, kung hahayaan nila ito, hindi ito magtatapos sa hindi niya lamang magamit ang kanyang braso, ngunit maaari itong damaloy sa kanyang puso at ilagay sa panganib ang kanyang buhay. Biglang hinawakan ng matanda ang braso niya kaya napasigaw ang bata. Hiniling sa kanya ni Elder na manahimik at ginagamit ang kanyang kay sa kanyang sugat. Napagtanto ng batang lalaki na inililipat ng matanda ang kanyang pangunahing enerhiya sa kanya. Alam niya na ang pagsisikap na kunin ang posisyon ng ibang tao, gamit lamang ang pangunahing enerhiya, ay kumonsumo ng maraming kapangyarihan at lakas ng pag-iisip. Iniisip ng bata na hindi dapat sayangin ng matanda ang kanyang enerhiya sa isang bagay na tulad nito ngayon, pagkatapos ng lahat, ang mga halimaw na ilang beses na mas masahol pa kaysa sa mga nakaharap na nila ay maaaring naghihintay sa unahan. Iniisip din niya na sa panahong tulad nito, kung kailan wala na silang panahon para magpalipat-lipat ng kanilang lakas, kailangang panatilihin ng matanda ang lahat ng lakas na kanyang makakaya. Biglang umiyak muli ang bata nang makitang umaagos ang nakal-alasong dugo mula sa kanyang sugat. Sa ilang sandali, ang kanyang sugat ay nadidisimpekta at nagsisimulang gumaling. Tinanggal ng matanda ang kanyang mga kamay, sinabing tapos na. Tinanong siya ng bata kung bakit niya ginawa iyon. Ang matanda ay tumingin sa kanya, tumutugon na gaano man kahalaga na makuha ang kanilang mga kamay sa mga banal na sandata at elixir. Narito, hindi ito may kukumpara sa braso ng isang disipulo ng Wudang Sect. Dapat tumigil si Sohing sa pagsasalita ng walang kaparirikan at maghanda upang magsimulang kumilos muli. Sumagot ang bata, oo. Binanggit din ng matanda na ang ganitong bagay ay hindi makapagpapahina sa kanya. Ang bata ay hindi nakaimik, nagtataka kung paano nalaman ng matanda ang tungkol sa kanyang iniisip. Tinanong ng isa pang alagad ang matanda kung hindi nila dapat tulungan ang likuran. Tumugon siya, nagtatanong, ano ang magbabago kung gagawin nila iyon ngayon. Ipinaliwanag niya na maliban kung magagawa nilang ibagsak ang lahat ng ito, tiyak, mag-aaksaya lamang sila ng kanilang oras kung babalik sila. Mas maganda kung tulungan sila pagkatapos makuha kung ano ang narito para sa una, inutusan niya silang kunin ang kanilang lakad. Sumagot sila, oo,
At maghanda ka agad, lumingon ang matanda, naramdamang may humahabol sa kanila, bagaman saglit lang, nakaramdam siya ng sobrang lamig at napakalaking enerhiya na pumupuno sa daanan. Iniisip niya na kung may isang taong may kakayahang magpalabas ng enerhiyang iyon, darating ang alon at sasabak sa isang matinding labanan sa kanila, tiyak na magdudulot iyon ng mga hindi inaasahang sitwasyon na mangyari, kahit na kailangan nilang magsakripisyo. Ang paglipat ng mabilis ay ang tamang desisyon. Biglang nahadjap ng kanyang tingin ang isang nakakatakot na eksena, at natigilan siya nang makita iyon. Ang pambihirang pangkat ng Wuwang sect ay inaatake. Humingi ng tulong ang nakatatanda doon, at ang mga estudyante ay umatras sa kanyang kinalalagyan. Sumisigaw ang senior doon para sabihin sa senior ng front team na nakuha na ng mga kaaway nila ang momentum at hindi na nila sila mapipigilan pa. Si Elder Heosan ay naguguluhan na makita ang sitwasyon ng mga kaaway. Pagmasdan na ang mga daga ng Wudang ay tumatakas. Sinasabi nila sa kanila na hindi nila hahayaang makaalis dito ng buhay. Ang isa sa kanila ay nagpadala ng isang malaking strike sa mga lalaki ng Wudang, na humihiling ng kamatayan sa kanila. Ang mga disipulong Wudang ay natigilan dahil hindi nila ito matatakasan, ngunit ang kanilang senior ay tumalon sa harap nila at hinaranggan ang pag-atake. Sinabi niya sa iba na susuko na sila sa pagsusumikap na pigilan sila, inutusan niya ang kanyang mga junior na muling magsama at sumama sa nakatatandang. Heosan. Bibilhan niya sila ng ilang oras na kunin nila ang order at tumakas. Si Elder Heosan ay tumatakbo pasulong, pinangungunahan ang iba. Ang kanyang isip ay nagsisimulang magkaroon ng maulap na magkakasunod na mabangis na labanan, maraming mga bitag at walang katapusang kadiliman na hindi nagpapalam sa kanila kung ano ang naghihintay sa kanila sa hinaharap. Kung gumagala pa sila sa lugar na ito, maaari silang sumuko sa kanilang panloob na mga demonyo. Ang tanging nagbibigay ng pag-asa sa kanya ay ang pagkikita nila ni Jiangxi. Isinalaysay niya na kahit na ang walang kamatayang gamot ay hindi makakalikha ng hindi maiisip na mga nilalang na katulad nila, kaya malamang na nakita na nila ang pinakamasamang bitag na nagawa niya. Nangangahulugan ito na hindi malayo bago nila marating ang dulo ng kakila-kilabot na kuweba. Biglang sumigaw ang isang alagad na may nakita siyang liwanag sa unahan. Ipinikit ng matanda ang kanyang mga mata upang makita ang liwanag, at iniisip na ang liwanag na ito ay mas maliwanag kaysa sa anumang nakita nila sa ngayon. Kaya dapat ito na ang katapusan ng landas na ito. Sinabi niya sa lahat na tumambay doon dahil malapit na silang umabot. Tapusin. Matapos tumawid sa landas na iyon, lahat sila ay huminto para makahinga. Tumangala ang matanda at nakitang nanggagaling ang liwanag doon sa itaas. May bangin din sa harap nila. Ang matanda ay nagtataka kung saan ang pinanggalingan na tableta ng enerhiya at kung ito ay dapat na dito, kung ito na ang katapusan. Bigla niyang napagmasdan na may puwang na nakausli sa gitna ng bangin. Hindi niya ito nakikita ng malinaw, ngunit nakikita niya ang isang bakanteng espasyo doon. Sigurado siyang nandoon na ito. Iniisip niya na kung ito ang huling lugar ng Sword Graveyard, iyon lang ang lugar kung saan maaaring mapunta ang Origin Energy Pill. Napalingon siya bigla nang may maramdaman siyang kung ano. Ang ilang mga disipulo ay tumatakbo patungo sa kanila, ngunit ang dahilan ng kanyang pag-aalala ay iba, at ito ay papalapit sa kanila. Ang nakakatakot na alon ng enerhiya na kanyang nararamdaman mula pa kanina ay papalapit sa hindi kapani-paniwalang bilis. Inutusan ng matanda ang kanyang mga alagad na umakyat at gawin ang anumang kinakailangan upang makapunta doon. Dapat silang umakyat sa tuktok ng bangin. Lahat sila ay nagmamadali, sumusunod sa utos ng kanilang leader. Samantala, umabot din doon ang kanilang mga kalaban. Ang isa sa kanila ay sumigaw na ang Wudang ay umaakyat sa bangin at inutusan ang iba na sundan sila. Nagsisimula na rin silang umakyat sa bangin. Dapat nilang pigilan ang mga ito na makuha ang mga banal na sandata sa anumang paraan. Nakapikit si Elder Heosan, nang makitang hinahabol nila ang mga Wudang.